Nasa linya natin, Weng, si Mm. Professor Dindo Manhit, Political Analyst, Convener ng Democracy Watch Yes. Philippines. Professor, magandang umaga, si Joel Suweng. Good morning po. Good morning, Wen. Good morning, Joel. Opo, okay na po ang Senado ngayon, buckle down to work. Meron na po tayong stability no, sa liderato. At, may bagong Senate President na po sa katauhan po ni Senator Win Gatchalian. Kaya lang, meron tanong ngayon, Weng. Inihalal nila o inihalal na ba o ninominate na si Senator Chis Escudero para maging presiding Hindi pa, officer? by July yata pa Ayun, nag-open na yung pero impeachment yun na po ang trial. parang consensus. Ano, Oo. ang marami akong nagtatanong, teka, sandali, di ba si Senator Chis Escudero Weng, ang presiding officer nung binalik nila sa Kongreso yung unang Oo. impeachment At complaint. na-forthwith tayo. Na-forthwith Oo, tayo. mm-mm. Ano ba yun? Anong inyong pananaw dito, Professor? Alam mo, Joel, iba ang panahon ngayon dahil merong bagong mayorya at ang dominant dito ay yung hindi lang liderato ni Senate President Win Gatchalian, kundi pati yung pagliderato ng senior statesman natin dyan, si Senator Soto at saka si Senator Ping Lacson. At yung grupo na mga nahalal noong 2025, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, no? Ang bakit ko to in-emphasize ay sila ay may pananaw na dapat umabante, dapat panagutin kung may papanagutin, lalo-lalo na in this case si VP Sara Duterte. So ang mangyayari lamang dito ay yung presiding officer will be under the influence sa tingin ko ng mayorya. At itong mayoryang ito, klaro ang kanilang posisyon. Aabante ito, papayagan nila ilabas sa mga ebidensya, at kung may dapat panagutin, panagutin. Professor, may bago pa man mag-concede kahapon si Senator Alan Peter Cayetano. Palagi niya sinasabi, itong mayorya ng Gatchalian Block, tinawag niyang Malacanang Senate. Naniniwala po ba kayo nun? Do you agree na Malacanang Senate itong bagong majority block? Siya nga dati, di ba, Duterte speaker. Okay. Minsan, may tatawag natin dito ay political coalition. Iba't ibang partido na maaring sumusuporta sa agenda ng Pangulo. Ngunit, pagdating sa impeachment, ang nakikita ko dito ay 23, 22 senators with independent mind. Ang dapat lang nating bantayan ay, sabi ko nga, dapat may transparency. Ang katakutan na nakararami nung under the Senate presidency of Alan Cayetano is baka patayin niya ang ebidensya. Huwag ilabas ang ebidensya. So kung magiging transparent itong bagong mayorya na pinamumunuan ni Senator Gatchalian, hindi ba gusto natin ito sa ating demokrasya? Kasi ako, sa Democracy Watch, klaro sa amin, transparency and accountability. Panagutin, lalo-lalo at ilabas ang katotohanan para ang demokrasya natin ay mas matibay. At yun ang pinakita ng Senado kahapon, no? Napilitan o lumabas ang mayorya, nakabuo ng mayorya na 13, tapos lumabas din kahit yung mga supporters dati ni Senator Alan Cayetano kasi tinanggap nila ang resulta. So it's a legitimate leadership. Kahit anong sasabihin mong grupo na Malacanang, yan ay minsan para sa social media yun eh. Pero walang basihan. No? Ayun na mahirap. Ginugulo ang institusyon. Ako ay nakapagsalita kahapon sa iba't ibang membro ng diplomatic community at sabi ko, ang pinapakita lamang na nangyari kahapon ay matibay ang institusyon ng demokrasya sa ating bayan. Minsan lang may mga nanggugulo o ginugulo for their own political partisan interest. Tinatanggi ni Senator Alan Cayetano na yung kanilang pag-assume sa leadership nung nakaraang buwan had something to do with the impeachment. Ano ba? Ano ba tingin niyo po doon? Yun nga ang kagulat. Nag-iiba-iba ang linya, no? Sabi nga natin maaring this is really not about what the key values or principles of their majority was then or their leadership. At ngayon, parang talagang basta lang bumatikos, pero klaro, rules of the Senate, ilang dekada ko na rin ito binabantayan, sino mayorya, sila ang mananaig. No? At alam naman natin, lahat ito ay may national interest at national ambition, individual senators. So magandang bantayan natin sila individually, pero dapat naman natin puriin din ang pagkakataong aabante na ang Senado. Nakita natin ang galaw nila kahapon, may mga appointments na at least na approve.
may mga batas na sana nga may iba pang mabatas na naipit dahil sa bangayan umabante lalo. At least napatunayan natin kahapon at pag talagang gusto na ibalik sa tamang direksyon ang direksyon ng Senado, kaya naman, di ba, Professor Manhit? Tsaka Ano man ang politics Meron sa pa loob. meron pa weng na kahihiyan yung ibang mga senador, no? Na talagang trabaho lang ang gusto, Professor. Ganun dapat Ako ako'y retirado na bilang isang profesor, pero ngayon, as I always say, I'm a student of politics. We have not seen this sa Senado. Itong kaguluhang ito. At Ayan. mukhang nanggagaling to sa isang paksyon na ngayon ay tinatanggap. Ang nakararami sa kanila, tinatanggap yung pangyayari kahapon. No, kaya nga dapat nga paabantihin, patibayin pa ang institusyon ng Senado at may proseso na naiipit o hinahadlangan. I mean, if we would like to be frank about it. Bakit ba ayaw? Ba't pa hinahadlangan? Ba't pa ayaw ilabas? Kung talagang walang ebidensya at walang ipakikita, ba't ka natutukutan? Professor, mahigit isang buwan lang ang naging pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President at yung kanilang mayorya dati. Sa tingin niyo po, ano naging kahinaan nung kanilang liderato? Bakit hindi nagawa ito magtagal? At anong lakas naman ng kabila para makuha ulit ang Ang klaro liderato? ng ba't mahina ang liderato noon ay motivated by self-interest. No? Meron silang paksyon, meron silang pinoprotektahan. What are democracy? That's why sila ine-elect ng milyong-milyong Pilipino ay ang interest ng taong bayan, ng botante na naghalal sa kanila. Yun lang ang dapat nilang pinaninindigan. Yun ang kahinaan. No? At pinwersa pa, 'di ba? May lumabas na senador na nagtatago, sinesweldohan, ginagastusan ng opisina, tapos nawala kagad. Tapos nagpaputok pa sa Senado. 'Di ba? Matanda na tayo lahat. Hindi natin nababalita na nangyari ito sa Senado. No? So yung mga bagay-bagay na 'yon nagpahina. So siguro dahil doon, unti-unting humina ang suporta sa lideratong ito. Kaya nakita natin pagtalon at lalong yung hindi ka pumapasok sa session na alam mo magtatapos na ang session under the rules of the Senate. Ikaw ay Pangulo. Ikaw ay namumuno. Hindi ka dadating, pero ikaw ay namumuno. Di ba, yun nga So siguro dahil doon, nakita ng dalawang senador na tumawid na umabante dapat ang Senate. Pero hindi rin naman sila nangangako na boboto sila against or for the impeachment. Diba? Sa kanila lang is ilabas ang ebidensya, pagdebatihan, na andyan ang mga prosecutors, both House and private prosecutors, na andyan ang mga sinasabing cases against the Vice President. Kung yun talaga ang rason Yes at po. nakakagulo sa Senado. Pero sa totoo din, importante na, di ba, may mga panukalang batas na magre-reforma sa ating bayan considering we are in an economic challenging situation. Diba? Nagmamahal ang bilihin, Opo. kulang ang investment na magbibigay trabaho sa taong bayan, tapos magkakagulo tayo, lalong walang gusto mag-invest. Hindi gaganda ekonomiya natin. Yun ang dapat iniisip ng ating mga senador. Yung motivation nila kung bakit daw nila kinuha yung liderato dahil nakita nila na parang may pinagtatakpan doon sa investigasyon sa flood control. With this new Senate majority, dapat magpatuloy ang ano. Kasi ako, Weng, gusto ko rin malaman ang katotohanan Oo sa flood naman. control. Dapat Hindi ko lang. maintindihan ano yung pinagtatakpan kasi ayaw nga lang pumirma sa Blue Ribbon Committee. Di ba, naalala natin, may Blue Ribbon Committee na nagbabanggit sa iba't ibang senador at pinipressure nila na wag umabot ng certain number na mapipilitang pagdebatihan sa plenary. That means to be more transparent. Di ba? May report, may hindi mapag-usapan ng report kasi kulang ang pirma. E di sana pumirma sila dun. Ang maganda ngayon is on the other hand, may isa din tayong institution which is the Ombudsman na patuloy ang pagproseso ng mga ebidensya. So sa akin, labas ang Senado dito. May proseso. At kung may Blue Ribbon Report, naandyan na ngayon si Senator Tulfo, Senator Pangilinan, kilala pareho at may history na gustong panagutin ng mga taong bayan. Panagutin para sa taong bayan ang mga nagkasala. So sana ay tuloy-tuloy ito at buksan. At pag-usapan, no? Kaysa yung batikos-batikos, pero ba't ayaw nyo pumirma ng report Although na si nagtuturo Senator... papunta sa kanila? Opo. Professor, Siyam ngayon ang minority, yung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. At yung Siyam na yon, sa loob ng Senado, swing vote yun, malaki yun, Professor. Be it in the legislation or kahit sa impeachment trial, malaking swing vote yun.
Ang naniniwala ako ay yung I see them as 9 solid votes but 9 individual senators. Meaning? Diba? Na maaring pag lumabas ang ebidensya, kung pag-uusapan ang impeachment, nag-iibang ihip na hangin, diba? Gusto mo bang manindigan kung may ebidensya na grabe ang korupsyon, grabe ang pagpasok ng pera at hindi mapaliwanag sa isang individual na public servant? Mamumulat naman siguro ang senador kahit sino man siyang o ano man siyang paksyon. No? Kasi in the end, mananagutin ka ng taong bayan sa 2028 election. Hindi lamang yung may impeach, kundi pati siya. So sa akin, I respect the senators as individual senators, duly elected by the people, and they will have an independent mind. We saw this in two impeachment nung panahon ni dating Pangulong Erap Estrada. Nakita natin na may mga kapaksyon pero may hindi. So umiikot, lalo-lalo na kay Justice Corona. Nung una, ang liderato ng Senado was not in favor of the impeachment. But as the evidences came out, ang boto lumabas. So I trust pa rin the senators, whatever faction they are now, majority, minority. Pero kung mapapakita na ang boto lamang ng both majority and minorities based on their political coalition or political interest, pananagutin sila ng botante ng taong bayan. Okay, isa na lang, pahabol. Nasa Russia si Presidente para sa bilateral talks. Hindi ba makakapekto ito sa ating ugnayan sa US o kaya sa European Union? Ako ay confused, gulat, at hindi ko maintindihan ano ang ating relasyon sa Russia. Considering ang ating datos, ang ekonomiya, datos sa security and defense cooperation natin ay heavily moving towards pangatay sa Europe. Gusto pa nga natin pumirma ng Europe Foreign Trade Agreement na ikagiginawa ng ating ekonomiya. Sino ba kalaban ng Europa ngayon ng nakararami? Russia. So ano man ang ating economic cooperation sa Russia, ikagagalit o ikatatampo to ng mga peace-loving European countries. So hindi ko maintindihan bakit. No? Kasi bumisita ba ang Malaysia sa Russia last year nung silang chairman ng ASEAN? So sa akin din, balikan natin ang datos. Ano ang economic relationship natin? Defense-wise, ano ang ating relationship? Diba grabe? Hindi lang Amerika to. Grabe ang ating defense ngayon sa South Korea, Japan. Sino ang threat sa kanilang dalawa? North Korea. Sinong kakampi ng North Korea? Russia? Russia. Hindi So, ba kaya parang... sinasabi niyo, Kaya Professor? ako confused talaga ako dito. Ito yung kagulat-gulat sa akin. Kala ko maling balita. Fake news. Totoo pala. Totoo po. Nandun So, po So tingin niyo dapat panagutin makakasama. natin ang Pangulo pagbalik niya. Ano to para saan ito? Ano ba nangyari dito at anong pinirmahan nating agreement dyan? Kasi walang magpapakita sa atin na may benepisyo tayo. So hindi ito, parang hindi ito makakabuti para sa interes ng Pilipinas, yung visit na ito sa Russia. Ay, iniisip ko kasi, ako kasi we're data-driven, no? Opo. So tingnan natin, exports natin, job creation natin, investment in the Philippines. Wala. Maliit. Kung meron man. Defense. Sino man? Kabibisita lang ng German president. Germany ang isa sa mga naninindigan para sa Ukraine. So confused talaga ako dyan. Il-advise si At sana, Presidente hindi sa kanya pagpunta. il-advise, o para saan ba? Ito saan ba nanggagaling itong mga desisyong ito? Parang ang desisyon na binabastos na nga si Secretary Gibo Chidoro, hindi naninindigan ang DFA. Diba? So, yan ang nga dapat tanungin natin Pagbalik bilang ni mga Presidente. mamamayan. Kasi ako'y naniniwala, tatanong, sir, para sa national interest daw yan. Sino bang may alam ng national interest kundi ang taong bayan? What is important to us, Pero as Prof, a sovereign people, knowing who our friends are. Yun ang importante sa atin. pero Prof, inimbitahan pa ni Presidente si Russian President Vladimir Putin na magpunta ng Pilipinas. Ba? Yes. Para saan na naman? Para daw diba? po sa ASEAN, Oo. as member of Para the sa ASEAN. Yes. Alam mo, naniniwala naman ako na maganda ang pagbubukas ng relasyon natin, no, sa ASEAN. Pero ba't tayo kailangan pumunta doon? Alright. Sige. Para sa nagbibigay ng wrong signal. Tanungin natin ang Malacanang tungkol sa bagay. Professor, salamat sa oras. Sir, Thank you. thank you. Salamat. Good morning, si Professor Dido Manhit, Political Analyst Convener, Democracy Watch, Philippines.